negatibo siya pulong. Si Kristo ay sa tulong. Pamatudaan. Pamatudaan. Hallelujah. Pamatudaan. Yes. Hallelujah. Manisay din. Hindi ko ano ang katasol sa tao. Hindi ko ano ang bisari sa tao. Hindi ko ano ang sistema sa tao. Kundi ko ano ang bisari sa Espiritu Santo. Abiyan na Biblia. Hallelujah. Galatia 1, sugod 6, tugtog 9. Galatia 1:6-9. Natingala kung nagahalin kamo sing tama kalaligikan sa iya nga nagtawag sa inyo sa bugay ni Kristo kag nagniso sa tuhay nga maayong balita. City. Hindi nga may iban nga maayong balita, kundi may pila nga nagagamo sa inyo kabuot magpatiko sa maayong balita ni Kristo. Yes. Basta nga Apang bisan kami o kung ang manutunda gikan sa langit magwali sa inyo sing maayong balita nga tuway sa amon ginwali sa inyo magmangit pinakamalaot siya. Maybe subong sang nasining namon anay amo man ginasining kuliwat karon. Kung ang bisan sino nga tao nagawali sa inyo sing maayong balita tuway sang nabaton ninyo magmangit pinakamalaot siya. Magalit nyo, Diyos sa gamanan, kapag kami, ng Banal Espiritu magapatunga sa amon. Kadang mga wala, napag ko, ikaw manugayo sa mga may sakit. Ikaw maluluwas, wala pa maluwas. Magdalog sila sa imong bugay. Salamat ng among mga pamilya, mga pinalagas kaboy, inapong tanan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Magapangko ko. Amen. Sino sa sulat ni Apostol Pablo, natingala siya, buhay pa na siya, wala pa sa mapatay. Natingala siya, kagdahasid siya nyo, ang bilis nyo na lumipat sa ibang mabuting balita. Mabuting balita, kaso iba'y. Iba kay siya'y pinangaral ng mga apostol. Meron ba sabi niya na ibang balita? Sabi niya wala. E ano yung ibang mabuting balita? Yun ang balita ni Kristo na binaluktot ng gugulo. Sino nang gugulo? Ang demonyo. Sinong gagamitin niya? Ang serpente. Sa panahon ito, sinong gagamitin niya? Ang mga mangangaral. Pastor ka lang. Basta mangangaral. Na kanilang binaluktot ang mabuting balita ni Kristo. Sabi kaya ito sa sinabi ni Pablo, kahit angin pa ang bumaba mula sa langit. Kung mangaral sila ng ibang aral, kung mabuti din yun na aral, pero ang ibang isang aming ipinangaral sa inyo, pakasumpain. Pakasumpain ang nangangaral ng iba. Kasi pinangaral ng mga apostol, bakit pakasumpain? Kasi nangaral siya na magdadala sa tao sa imperyo. Sabi niya, ulitin ko ulit, sabi ni Pablo, kahit kami, kapag mangaral kami ng iba kaysa aming una na ipinangaral, pagpatigan ni sumpain. Ibig sabihin, ang unang ipinangaral ni Pablo ay revelation, kapahayagan. Sabi kapag ang kapahayagan ito ay babaguhin, sabi niya kami sumpain. Sa mga tuwid, bawal ang baguhin ang naipangaral na mula sa kapahayagan. Ang bilis lang eh. Ang bilis ng mga mangangaral ngayon na mangaral ng iba kasi pinangaral ng mga apostol sa pamamagitan ng kanilang sarili na pagkakunawa. Amen. At ang sarili na pagkakunawa, yun ay nihahalo nila sa aral ng mga apostol. Hello?
karon ba na dab? Mixing marriage karon ha? Palitan mixing marriage. I don't believe mixing marriage. Okay? Mayroon. Una, pag alamin natin kung anong katuruan ng mga apostol at ng propeta sa ating panahon. Wala tayong pakikinggan na kung sino mang mangangaral, kahit gaano pa kabuti ng pangangaral, kahit bantog pa siya kung iba naman kay siya, itinangaral ng propeta sa ating panahon ito, pagkasumpain siya. Yes. Amen. Pero mabuti ang pangangaral na yun. Pero iba rin, kinunta niya ang aral ng Panginoon Jesus. Halimbawa, tulad dito, sampulan tayo. Siya sabi ng Biblia, hindi pinapahintulutan ang babae na magturo, isa. Hindi pinapahintulutan ang babae na maguna sa iglesia, bilang pastora yan. Pangalawa, yun ang aral na tinanggap ni Apostol Pablo mula sa Diyos. Kapag ipinangaral ng pastor o ng sino mangangaral na ang babae pwede magturo, pwede magpastora, kinongkran niya ang revelation na yan. Pagkasumpain yun, kahit mabuti pang hangarin, ang motibo mabuti, ang gagawin ay mabuti, kahit gaano pagabuti, dahil binaluktot niya, binaliktad niya ang mabuting balita na itinuro ni Apostol Pablo, pagkasumpain sila. Amen. Yun ang simpleng ehemplo yan. Number 1, brother. Ano ni bro? Okay. Exposition of the 7 church ages. Okay. The city was rich, endowed by wealthy. Okay, ang syudad, mayaman, talagang mayaman sila. Okay. Full of culture, science Sa abounded. kultura, tapos, Science abounded. siyensya at science, ano? Abounded. Okay, nagalapaw na kaya, o sobra na ang kaalam nila, science nila, nagapanglalapaw. Okay. How like today, Kagaya sa panahon ito, the churches are rich, ang iglesia ay mayaman. Dali lang. Bakit? Ano sasabi sa iglesia ng Laodicea? Sasabihin naman tao, mayaman kami. Na marami ang pasok sa amin. Basta mo, brother, Revelation chapter 3, verse 16, 17. See. Gani bangod nga maalabab ka, kag hindi mainit o kung mabugdaw. Sino yun? Kaya ang iglesia sa Laodicea. See. Ibuga ko ikaw sa nga akong baba. O, sige. Kaya nagisiling ka, manggaralan ako. Oh, sino ang nagasli magaralan? Ang iglesia. Manggaralan sila. See. Nagbuga na ako. Oh, pero ang blessing nila talagang nagapanglalapaw ang ila blessing. Kag wala nagatinanglan sing bisan ano. Wala na sila kinanglamay sa ano, ay perti na kamagurano. See. Kag wala makaibalo nga ikaw ang kilo. Wala na sila balo, kanuloy sila. Manggaranon sila. Mayaman sila sa material, pero sa spiritual. Kaino. Napakahirap nila. So, ibig sabihin, mayaman sila sa mga bagay na material, pero kawawa sila. Ang kaluluwa nila kawawa. Sige. Mga luloy. Oh, makalulod. Imol. Imol. Bulag. Mahirap. Oh, sige. Kagubo. Okay? Sa mga tuwid, ganyan ang kalagayan ng iglesia sa ating panahon. Naging materialistic. Umaasa sa blessing. Blessing dito, blessing doon. Lumalagbo sila sa kayamanan at sasabihin, nagpala kami ng Panginoon. Ang Panginoon na sa amin. Bakit? Nagpala daw sila. Yun ang batayan nila kung bakit malapit daw sila sa Diyos. Kung bakit daw nagpala sila sa mga bagay na material. Pero yun pala ay ugali ng Laodicea. Yes. See, ikaw, brother. Come on, Brad. worship is beautiful and formal, Dahil lang, ang pagsamba nila, maganda. Dahil lang, Glory. sa panahon ito,
ang pagsamba nila is beautiful, maganda, at formal. Formal pa lang natin siya eh. but cold and dead. Pero, malamig at patay. Pag sinabi ng Diyos, Glory. sa kanyang propeta, ng pagsamba nila ay maganda, pero formal, pero patay. Walang buhay. Glory. Walang gaboy buhay. Yes. Kumakanta sila, ang gagaling kumanta, hanggang kanta lang. Pero walang gaboy buhay. Patay. Ganyan ang Laodicea. See? Culture and education has taken place, the place of the Okay, Spirit-giving word. ang kultura nila, ang karunungan nila, ay siyang kumuha sa lugar na ng banal na Espiritu. Sa halip ng Holy Ghost, ang bumagit na sa kanila, ang kanilang kultura, ang kanilang kaalaman, karunungan, iyon ang kanilang mamayanin sa kanila. Matatalino sila eh. Sige. Culture and faith has been superseded by science. Kita mo, ang panampalataya ay nasa pawan ng siyensya. Sige. Yes. So that man is a victim of materialism. Kita mo, bakit? Ang tao biktima ng mga bagay na material. Materialistic. Laodicea. Biktima sila ng mga bagay na material. Kaya sa dito, Holy Ghost, ang mangunguna sa kanila, ang kanilang karunungan ng edukasyon, ang siyang sa gitna nila. Si, Glory. tapos na. Next na. Tinapos na. Oh. Next. Next position, W. Now remember, Christ in the true church is a continuation of the book of Acts. Dahil lang, si Kristo ay nasa kanyang iglesia, ito ay ang kadugtong ng gawa niya Panginoon kagaya sa araw ng Pentecostes. Ano yun sa araw ng Pentecostes? May Holy Ghost sila. At yun, ang iglesia ay nagpatuloy na may Holy Ghost. Anong patunay? Sige. But the book of Revelation shows how that the Antichrist spirit would come into the church and defile it. Okay. Kung paano sasabi sa pahayag na espiritu ng Antikristo pumasok sa loob at kanyang dinumisan. Ano? Defile what? Defile it. At kanyang dinumisan ang iglesia. Bakit? Pumasok ang espiritu ng Antikristo sa iglesia. See? Glory. Making it lukewarm, At ginawa niya itong malahin nga, siya pa rin. formal, Naging formal and powerless. at walang kapangyarihan. Ano ito? Naging formal. So, ang formal na iglesia, pinasok ng espiritu ng Antikristo. Kaya naging formal sila. Kaya ng Diyos naman mangyari ko sa tunay na iglesia. Ayaw niya na kanyang iglesia nobya ay maging formal. Yes. Hallelujah. See, Tapos na bro, next na. honest naman. Glory. Only believe. Only Paragraph believe. 103. The Pentecostal church is dying. Ang iglesyang Pentecostal ay namamatay. See, It's going so formal. at naging masyadong formal. Pentecostal lang? Paano ang mga Baptist? Formal. Paano mga Lutheran? Formal. So formal, masyadong formal. Paano may ibang time? Masyadong formal. Ang pinili, hindi conforme yan
Kapag may kumpuni niyan, hindi siya pinili. Glory. Nagandahan ka sa formal? Ayon sa binasa kanina, ang formal patay. Nagandahan sa patay, rin ka. Naimbalsama. Sige. If there's any time, it's getting out away from God. Kita mo, kapag ang tao formal, lumalayo na sila sa Diyos. Sige. There's any time to step out and say, we are dying. Let's get back to God. Mahakbang na, sabihin, kami ay naghihingalo. Mamamatay na. Saan sila dying, no? Let's get back to God. Kailan bumalik tayo sa Diyos? It's right now. Ngayon na! Kailan ka babalik sa Diyos? Ngayon na namamatay na nga, naghihingalo na nga ang iglesia. Naghihingalo na ang tao. Kailan ba babalik sa Diyos? Siya balik tayo sa Diyos now! Huwag bukas! Glory. Huwag mo hayaan na mawawala ang buhay. Dying, naghingalo. So balik sa Diyos now! See, Because there's a need. dahil mayroong pangangailangan. Come back to the faith that was once delivered to the saints. Balik sa panampalataya. Salita ng Diyos yun. Yes. Na minsan ay ipinangaral sa mga banal. Sino nangaral? Ang mga apostol. Balik sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, ang iglesia nawawala sa salita ng Diyos. Kaya balik tayo sa aral ng mga apostol na minsan ay ipinahayag, ipinangaral sa mga banal. Balik tayo doon! Glory. Tapos na bro. Ano yan? Uncertain sound. Ano yan? You called formal Pentecostals Sige, tayo, ano daw? old formal Pentecostals. Cold, malamig? Malamig. Ang Pentecostal malamig. See? You called formal Methodists. Pati ang Methodista malamig. You called formal Baptists. Pati ang Baptist, cold din, formal. See? You unbeliever. That's Anong tawag, brother? Sa mga formal? Unbeliever. Hindi manampalataya. Sabihin nila manampalataya sila. Eh bakit formal sila? Ba't malamig sila? Ang tawag unbeliever. Hindi totoo na manampalataya. Sinabi na nila yun. Pero ang kanyang pagsasamba, nagpapatunay na sila'y unbeliever. Okay? that's trying to beat Christ out of the nation. Kita mo, nagsikapan ni si Kristo'y alisin sa bansa. Trying to put education and At ang science. ipapalit, edukasyon at siyensya. Yun ang ipinalit sa loob ng Kristo. Sa Kristo, Word of God, Glory. mensahe. Pero anong ipinalit? Edukasyon at siyensya. Yes. Instead of the Holy Ghost. Sa loob ng Holy Ghost. Okay. You'll beat your brains out and the light will still beam on and on. Kahit na paluin mo pang ang iyong kaisipan. Pero buhay, ganoon at ganoon pa rin. See? You will have a church that's filled with the Holy Ghost. Kailangan may iglesia na puspus ng Holy Ghost. Yun ang iglesia ang kailangan natin. Iglesia na puspus ng banal na Espiritu. See? And He will come for and He will live and reign in it. At siya'y pupunta sa atin. At maghari siya sa atin. Maghari siya sa millennium. Maghari tayo kasama niya sa millennium. Kaya kailangan dumating sa atin yung banal Espiritu. See? You'll never beat it out. You're just beating your brains out studying all kinds of man-made books and Kahit dogmas. ano pang gawin na yan. Pag-aralan lahat ng mga libro. Kahit lahat ng uri ng libro. See? Take God's word and read it. Kailangan, what?
take God's word and read it. Kunin mo ang salita ng Diyos. Glory. Yun ang ating basahin. Yun ang ating pakinggan. Kung ano ang tinanggap ng ikapitong mensahero, doon tayo! Kami nakikinig pa tayo sa mga pastor na yan, na hindi naman kung masigasin, hindi naman totoong manampalataya. Bagkus, may bawas, may dagdag yun. Ba't doon tayo makinig? Dito tayo sa mensahe. Makinig! Sige. and say it is the truth and accept it. Sasabihin mo, ito ang katotohanan. Sabihin mo, that's true. At ito'y ating tatanggapin. Anong tanggapin natin? Ang Word of God. Yes. Ano sabihin mo? That's true. Tama yun. Hallelujah. Glory. Hindi tayo nakikinig. Lamang. Mag-agree tayo sa Word of God. Sabihin, that's true. Tama yun. Huwag natin gayahin ang ibang simbahan. Tumataas ng kamay. Pumalakpak kayo. Walang sabi ka doon. Ang mensahe, walang sabi doon. Sige, ano sinabi ng mensahe? Sa ating response sa Word of God. Sige. Hallelujah. Tapos na bro. The next. Basahin 10 virgins. Tanan. Now, remember, there's what? The unbeliever. Okay, may unbeliever, hindi totoong manampalataya. I'll put that you be unbeliever. Unbeliever, And that's the sinner. makasalanan pala ang hindi manampalataya. Unbeliever. Kapag sinabi mo, unbeliever, hindi manampalataya, yun ay sinner. Makasalanan. Sige. Here's another one which is a formal. Mayroon parang formal na iglesia. I'll put FO, formal church. Ano yan? And then there's the other one which is the saved church. Mayroon pang iglesia, nitong iglesia ay ligtas. SA, the saved church. Oh, sige, ligtas. Keep them in mind all the time. Oh, sige. Yun ang tatanong. May alam ko. Ang sa 10 virgins. Oh, sige. Next paragraph. Kasi niya, oh. Okay. Glory. Next na number. Oh. That's the reason they got a dead church. Ano rason? Ang iglesia nila ay patay. Bakit patay ang iglesia nila? Sige. It's killed because they didn't follow the formula of the Napatay prescription. sila dahil hindi na sinundan ang formula. Ano formula? Ang aral! Ang mensahe! Patay sila! Dahil formal what? Formula. A formula? Kaso? Paul said it did. He said if an angel Sinabi ni Pablo na sila ay patay kahit na may angel pa mula sa langit. preaches any other gospel Nangaral to you, siya ng ibang klaseng mabuting balita. let him be accursed. Siya ay pagkasumpain. Got dead church members because they're trying to fool with that prescription. Kita mo? Sila'y patay. Ang mga membro patay. Dahil binaliktan ang formula. Hindi ayon sa word by word, kundi salita na hinaluan ng sarili nilang understanding. Sarili nilang paraan. Kaya ano ang resulta? Ang ibinunga, patay na membro. Kita nyo? Hindi makapagsabi, praise the Lord. Glory. Hindi makapagpuri sa Panginoon. Yes. Magaling kumanta. Hanggang ganda lang. Nasaan ang mga pagpupuri sa Panginoon? Hallelujah. See, Shake hands, Okay, sprinkle, mag-shake all hands. kind of forms and everything ang else. lahat ng mga gawain niya, ng paraan nila. Follow exactly what the prescription Kita says. mo, follow exactly kung anong prescription Yes. ng mensahe ng kanyang sinabi. Sundin ng husto. Yes. Kailangan husto ang pagsunod natin.
Pero kung bawasan yan, dagdagan yun, kung ano interpretasyon ng tao, hindi gusto na pagsunod yun. Ikakamatay natin yun. Yes. See, If you take some of the antidote kahit out, kung iyon, tanggalin mo ang ibang gamot na yun, see, you'll kill the patient. papatayin mo ang pasyente. Kasi tinanggal mo ang risk, ang gamot na yun. See, If you'll put in too much antidote, kung dagdagan mo naman, dagdagan ng panlaban sa sakit na yun. See, the killer in there won't kill the disease. ano ito? Patayin niya na. Patayin niya. Pati yung sakit. See, Take it just the way it's wrote. kailangan kung ano nakasulat, yun ang ating tatanggapin. Yun ang ating gagawin. Glory. Hallelujah. See, I believe it's the truth with all my heart. naniwala ako, yun ang katotohanan sa buong puso niya. See, naniwala siya. See, Okay number. next, see. God's provided to approach the divine fellowship. Sige. What a beautiful picture of the church today. Anong magandang larawan ng iglesia sa panahon ito? Walking, and you know the reason He made them bells? Anong dahilan bakit ang mga pare may mga batingaw, may bell sa laylayan ng kanyang damit? Pag pumasok siya sa kabanal-banalang dako, The people on the outside didn't know whether he was alive or ang not. mga tao sa labas ng silid, sa kabanal-banalang dako, hindi nila alam kung patay ng pare na yun o hindi. Ngunit sa pamamagitan ng bell, umiingay ang bell na yun eh. Amen. Kung saan umiingay yun, para tandaan ng pare niya yun na pumasok sa kabanal-banalang dako ay buhay pa. See? I'm telling, unless he was making some noise. Maliban kung siya'y gagawa Yes. ng ingay Amen. para tandaan na siya'y buhay pa. Correct. Kailan mag-ingay? Yes. Ano para tandaan kayo buhay? Amen. Ano para tandaan na kayo buhay pa? Hallelujah! 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 Yun ang para tandaan na kayo buhay pa sa harapan ng Panginoon. Amen! Maraming katisuran, maraming pagdadapa. Pero nag-ingay kayo para tandaan na buhay pa kayo. Amen. See? I'm telling you, brother, a dead church Nasasabi ko sa inyo, ang iglesyang patay, that don't make any noise. wala hindi siya gumagawa na anumang ingay. Hallelujah. Tahimik sila, formal sila. At nagandahan pang iba sa formal na dahil walang ingay. Nalala ko sa ibang in time. Maganda daw sa kanila dahil formal sila. Walang ingay. Kung sa mensahe batay, mapatay sila. Dead church. Maganda ba yung patay? Nandoon sa simbahan, mga patay. Buhay na buhay kasi mangis. Magaganda sila dahil may make-up. Buhay pa daw eh, maganda. Sa totoo, material ng patay. Amen. Gumagawa sila ng ideya. See? See? Right. Ah, That something has happened. Yes, sir. They haven't entered into the Holy of Holies. mayroong bagay na nangyari. Hindi pa sila nakapasok. Hindi pa sila nakapasok. Glory. Sa kalawalhatian ng Panginoon. Na nagising na haka. Ang bumbong mula sa babaw pa ilalim para malayan at tayo magpasok sa kalawalhatian ng Diyos. Good! May kaingay tayo! Na si Kristo kasama natin sa mga langit na dako! Hallelujah! Pero ang sa labas, ang hindi talaga pasok, tahimik yun. Ibig sabihin, hindi pa siya nakapasok. Namatay si Kristo. Naggising ang bumbong.
Wala sa babaw hanggang sa dalong para malaya tayo makapasok. Pagdating doon, kasama natin si Kristo sa mga langit na dako, kaya maingay tayo. Hallelujah! Sila hindi. Hindi pa sila kapasok eh. Sa labas mo sila. Praise Lord. Sila. Future home. Ano yan? You know, when a man receives the baptism of fire, Alam nyo? Kung ang tao na tumanggap ng bautismo ng apoy, there's a lot of noise around there. a lot of noise. Yes. Marami. Maraming pagkakaingay. Hallelujah. Marami. Amen. Lot of noise. Right. May nga dito. May nga doon. May nga dito. May nga doon. Hallelujah. Dahil tinanggap niya ang bautismo ng Espiritu Santo. Mayroon siyang tinanggap sa kanyang kaluluwa. Ano yun? Tinanggap niya ang bautismo ng Holy Ghost. Ano yung sabihin? Bang tahimik sila. Hindi na tinanggap ang bautismo ng Holy Ghost. Ng apoy. Kaya tahimik sila. Pero ang totoo, na tumanggap ng bautismo ng Espiritu Santo at ng apoy, maingay! Lord! Yes. Amen. Sobrang ingay! Amen. Sige. They think that's a shame to hear people scream and shout like Ikaw that. mo. Sa palagay mo kaya, yung tumanggap ng Holy Ghost, nahihiya. Na makita siya, na sumisigaw, humihiyaw, Hallelujah. hindi siya nahihiya. Dahil may puwersa sa loob niya. Holy Ghost, meron. May Holy Ghost siya. At kung ang tao tahimik sa pagsasamba, meaning wala pa siyang Holy Ghost. Hallelujah. Kung may Holy Ghost and fire siya, tumanggap ng bautismo ng apoy, siya naingay. Amen. Hindi siya nahihiya na magingay. Hindi siya nahihiya magkita marinig na siya nagingay. Sumisigaw, humihiyaw. Hallelujah. Sige, Just wait till this earth gets her baptism. kita mo, hintayin mo. Kapag ang mundo tumanggap ng bautismo ng apoy, may malaking ugong at matinding ingay. Sinabing Pedro yan ah. Sige. Okay. Next. Who is Jesus? Strange thing, you know, somehow it's odd. Isang kakaibang bagay. Alam mo, na ano yan? But everywhere that Jesus appears, Kung nasaan si Kristo nahahayag, there's usually somebody there to hear Him. na may mga tao na gustong makinig sa Kanya. Si Kristo, may mga tao gustong makinig sa Kanya. Sige. Before He got there, He heard a Bago siya noise. dumating doon, naririnig ng Noise. They were all singing all kinds of songs. naririnig na ang ingay. Bago siya nakapasok doon. Bago siya dumating sa Jerusalem. Ang mga tao, napakinggan ni Kristo, ang ingay. Anong klase ingay? Awitan! Singing! Lord. Hallelujah! Hindi! Mahinang awitan. Malayo pa lang narinig niya yun. Sige? Glory to God in the highest, and all these fine hymns they were Dahil lang, singing. kaluwalhatian sa Diyos si Babaw. Umaawit ng mga himno. Sige? And some screaming and shouting. Ang iba, habang umaawit ang iba, ang iba naman, humihiyaw. Habang umaawit ang iba, ang iba humihiyaw. At sumisigaw. Hallelujah! Glory. Humihiyaw, sumisigaw, hindi dahil sa kantahan, kundi dahil sa Espiritu Santo na nasa kanya, Holy Ghost ang kakanya. Kaya hindi lahat ay nagkakantahan. Thank you, Lord Jesus. Ang iba humihiyaw, Yes. iba sumisigaw,
Amen. Hinihinto ang niya. Right. Nagpupos siya Yes. sa kanyang kanta para sumitaw ng praise the Lord. Lord. Para umiyaw. Para, hallelujah. Lord. Siya gano'n. Is it strange where Jesus is? There's always a lot of noise. Mayroon bang o isang kakaibang bagay? Kundi si San Cristo, maraming pagkakaingay. Sasabihin ng mga intahan na ang Panginoon sa gitna nila, bakit walang pagkakaingay? Hallelujah. Hindi totoo na si Cristo sa kanila. Kung saan si Cristo, kakaibang bagay, may kagahod. Kung saan si Cristo, may kagahod. Amen. Pagkakaingay. Hallelujah. Dalawa, tatlo, nagkakatipon sa iyong pangalan, pangalan ng salita ng Diyos. Yes. Siya ay sa gitna natin. Pag sa gitna natin siya, mag-alakas ang ingay. Siyawan, siyawan. Hallelujah! Screaming, shouting. Thank you, Lord. Dahil si Cristo, nandiyan sa gitna natin. Yes. Sabi na, si Lord nandito, tapos, artista. Iyak-iyak. Artista. Hindi sinabi ng Panginoon, pag nandito siya, umiiyak-iyak ka na parang artista ka. Lord. Kailangan ng Panginoon ang pagpupuri. Kailangan ng Panginoon ang ating sigawan. Kailangan ng Diyos ang ating sigawan. Hindi tayo dapat mahiya. May person na tumutulak sa atin. Lord. Ano yun? Holy Ghost baptism. Amen. Glory. See? Thank you, Lord Jesus. Meron ba? Kasama na yun. Oh. It's strange. There is always a lot of noise. Oh, saan ka nga? Kakaiba. Lagi. May mararaming pagkakingay. Sige. You know, noise is a sign of life. Ano ito? Ang Hallelujah. pagkakingay ay sign ng buhay. Hallelujah. Pag lang buhay, tahimik. Ang iglesia tahimik. Ang mga membro tahimik. Ano rin sabihin? Walang buhay. Hallelujah. Kung tayo binuhay muli ni Kristo mula sa mga patay, tayo buhay na buhay. Kung magaganoon, ang buhay ay maingay. Doon sa simenteryo, wala kang marinig doon. Mga patay lahat ng doon. Ganon ka formal ang mga iglesia kakintay. Mga patay! Sige? Remember the high priest dressed Alalaan in red, ninyo ang Pangulong Pari kung siya pupunta sa kamilang banal na ako. holiest of holies. The end of his garment, he had a pomegranate and a bell. Sa ilalim ng kanilang ilayan, mayroong bula at may mga bells. See? That noise is the holiest of holies. Na iyong ingay sa kamilang banalang dako. Was the only way. Na yun lamang, see? The waiters knew he was alive or not. Ang mga naghihintay sa labas, hinihintay nila kung pare na yun ay buhay o patay. Ano para tandaan? See? It made a noise. Ay gumagawa ang pare ng ingay. Hallelujah. Sign na pagpasok niya sa kabalang banalang dako, siya'y buhay na buhay. Pumasok tayo kay Kristo, tayo buhay na buhay. Tayo nasa maluwalhati. Lord. Nalaban. Buhay na buhay tayo eh. Sabihin nila, buhay sila, pag formal. Bakit patay? Dahil hindi na sinunod ang prescription. Dagdagan nila, binawasan nila. Kung sinabi ng prophet, hindi pa sila magpurme. See? And when there ain't no noise, Kahit kung walang ingay, he might be dead. maaari siya patay. See? I think that's Hallelujah. the matter, a whole lot the matter with our churches Kita mo today. sabi niya, yan ang nangyayari Hallelujah. sa ating iglesia. Amen. Patay na patay. Lord. Patay na patay. Walang rapture sa patay. Yes, Lord. Ang rapture na kay Kristo. Si Kristo ang salita. Ang mga namatay sa salita.
Hindi ko ano siya sabi iba. See? Today, there's not enough noise about it. Kung patay, walang pagkakinggan. Doon. Lord. Okay. Not enough enthusiasm. Kasi, Not enough something. Oh. So where Jesus is, there's always a noise. kung nasaan si Kristo, doon lagi ang pagkakinggan. Hallelujah. Nandito siya sa ating kalagitnaan. Nandito siya sa ating Lord. kalagitnaan. Hallelujah. Siya kasama mo. Nakaupot tayo kasama ni Kristo. Sa mga langit na dako. Sige. If you really get saved, Ito, kung talagang tunay kayong ligtas, itong tanong, talaga bang tunay kang ligtas? Praise the Lord. If you really get saved, tunay ka ba na ligtas? Amen. Kung tunay sila na ligtas, ano? Siya. See? you'll enjoy meetings where the Holy Spirit is vindicating itself. Amen. Kaya mag-enjoy ka. Hallelujah. Sa meeting kagaya nito, Amen. Thank you, Lord. binibindig ka ng Diyos sa iyong sarili. Sa ano? See? Showing that the Word of God is so. Kita mo? Ipinapakita ang salita ng Diyos ay totoo. Amen. Tama ang salita ng Diyos. See? Someone said, May isang nagsabi, the people make too much noise. ang mga tao gumagawa ng sobrang ingay. Amen. Lord. Makes me nervous. Ako'y nervyos. You'll be nervous if you would get to heaven. Mas lalo kang nervyosin pag ikaw ay dumating sa langit. Yes. See? Just think when all of them are there. Isipin mo lang ba ang lahat ng maingay nandun? What about it? Ano ba yan? Ano sa palagay mo? The Lord, how the Lord wants to get. How the Hallelujah. Lord wants to get. Sino Hallelujah. kukunin yung Panginoon? Yung maingay! Maingay kukunin na. Hallelujah! Ang allergic sa ingay, hindi na kukunin. Hallelujah. Dahil ang nandun sa langit, mga maingay. Hallelujah. Praise Hallelujah! God. Ganyan mga silog sa Diyos maingay. Ang mga angel maingay. Sapagkat ang Diyos ang pinili siya samba. Amen. Amen. Hallelujah! Sino pupunta sa langit? Sino kukunin ng Panginoon? Lord. Yung mga maingay. Amen. Amen. Ang hindi, ang walang gusto sa ingay, dito na sa lupa. Hindi siya magapasok sa langit. Praise God. Si, Thank you, Lord Jesus. ang ganun, si, Kung pasado ba ng mixed oh, mixing? o pakinggan COD. mo pang ibang aral, ha? COD Ano 1964. yan? Now, I don't believe in mixing marriages. Kita mo, ang mensahero nagsasabi, propeta, hindi ako naniniwala na pinaghalo ang pag-aasawahan. Si, I believe that a white man should not marry a colored girl. ang naniniwala ko Hallelujah. na ang maputing tao, Amerikano yan, ay huwag mag-asawa ng dikulor na babae. Si, Or a colored girl marry a white man. o kaya ang dikulor na babae, hindi siya naniniwala na mag-asawa ng maputi. O Amerikano kaya? Na tao siya. I believe the brown, black, white, and races of people are like a flower garden of God. Kita mo, lahat ng uri ng mga kulay ng tao, diyan kagaya sa bulaklak, sa garden ng Panginoon. Si, And I do not believe that at they should hindi ako be naniniwala, ano? crossed up. Hindi siya naniniwala na paghaluin ang bawat rasa. Si, I believe that's the way God made them, naniwala ako na yun ang paraan ng Diyos sa paggawa sa kanila. and I believe that's the way they should remain. Kailangan manatili sila. They should. Kailangan manatili sila sa kanilang kulay. Yes. See? Okay. Meron na. So, Gusto ko pa na. Gusto ko na. See? Glory. next niya paragraph. Oh. Okay. It fools me that I seen some real pretty colored girl. Hindi naman na. Ano na? Yung top time is yung pumatong. Ako na sa next paragraph. Oh, sige. Ako na sa. Fools me, I seen some real pretty colored girl. Okay. Kung maputi
asawahin niya, pareha niyang rasa. Kung kayo mangge, brown, asawahin niya, pareho ng Pilipino. O parehong rasa. Maraming time. And time ito. Stricto daw sila sa pag-asawahin. Pero, ang kanilang membro na babae, pinag-asawa nila ng mga foreigner. Tapos sabihin, stricto. Saan nila binatay? Saan nila binasi? Ang kanilang pagka-stricto. Sabi daw nila, katiran, basta parehong time. Sinabi ba yun ng propeta? Kapag parehong time, pwede mag-asawa. Ang iba't ibang kulay. Ay iba't ibang rasa. Sabi, I believe. Sabi, I don't believe. Mixing kulay. I don't believe. Pagkatapos sabihin ng mga tao ito na sila daw ay believer na mensahe. Sila daw bride. Pagkatapos gumagawa ng sariling understanding. Basta daw, kaparehas nilang hintay, pwede daw mag-asawa mga foreigner. Sinabi ba yun ang mensahe? I don't believe, sabi ang mensahe. Ng mensahe doon. Mixing of color. Kung anong kulay doon ka. Kaya makita mo maraming pastor, maraming iglesia, sa in time na iba't iba ang mga foreigner sa masawa nila. Tapos sabihin, kaya para kami, kasi may supporter na. Supporter na, demonyo! Hallelujah! Lord. Parang si Cain. Mixing kulo o mixing race. Inasawa ni Cain ang kanyang mga kapatid. Brand number 5. Number 5. Number 5. Pakinggan niyo ang mensahe. Huwag kayo basta-basta makinig at sumunod sa gusto ng tao. Kasi mabuti ang balita, Lord. mabuti ito. Mabuti na kung iba naman. Si, Don't be like the rest of the world. pakinggan niyo, huwag kayo maging kagaya sa iba sa sanlibutan. Huwag kayong gumaya. Pag sinabi, huwag kayong gumaya, huwag! Pag believers tayo, huwag! Huwag niyo gayahin ang iba sa sanlibutan. Glory. Sige. You Pentecostal women, Kayo, mga Pentecostal na babae, sila na ba? Eh, paano ang mga Inday na babae? Sige. your organization is what invited in and made themselves an organization. Kita mo, ang iglesia naging organisasyon sa pamamagitan ng kanilang idadagdag na interpretasyon at sariling aral. In-organize nila. Ang iglesia hindi in-organize ng tao. Pag organisado na yun, sa demonyo yun. Denominasyon na yun. Amen. Hallelujah. Sige. They're trying to compare their congregation Gusto nila, they're trying, nagsisikapan nila ng kanilang congregation, simbahan ito. Iglesia. Gusto nila ikumpara ang kanilang iglesia sa loob, congregation sa loob. with a well-dressed, groomed, Dali and lang. Ikukumpara nila, gusto nila iparihas ang congregation sa magandang pananamit. Tapos, groomed and best-dressed people at magandang manamit, magandang yung mataong magandang manamit. Sige. that's the devil. Ano to? Ano to? Sa Diyos ba yun? Dahil kayo ito isuot ang pinakamaganda para kay Lord. Parang tama, parang gusto. Pero ayon sa mensahe, yun ay, Tanas. ayun ay, Demonyo. Devil! Isip sa demonyo para yan eh. Isuot natin magagandang damit para kay Lord. Sa demonyo para yun eh. Sino kuhin nila? Ang pinili. Lukuhin nila sa sarili nila. Lukuhin nila ang ibang tao. Huwag lang ang pinili! Amen. Dahil pinili, hindi pwedeng dayain. Sige? Amen. They're presuming it's all right.
At yung pinapakita nito'y okay lang. Okay ito para sa Panginoon ito. So dati ay maganda. Pag pumunta tayo sa mga pasyalan, maganda ang damit natin. Kaya okay lang ito. Nasod din natin ito para sa Panginoon. Oo nga. See? But it isn't. Pero hindi para already. But it isn't. Hindi ito tama. It's alright. Sabi nila. Sabi sa mensahe. Pero hindi pala ito tama eh. Tama ba ang demonyo? Demonyo tama ba? Hallelujah. See? God said not to do it. Sinabi ng Diyos, huwag mong gawin ito! Huwag mong gawin ito! Huwag mo silang gayahin! God said. Ang lahat magsabi, amen? Amen. Dahil yan ang mga ibang intay. Formal daw sila. Nakasuot sa mga barong Tagalog. Mga formal na tao, magaganda daw, maganda tingnan. Pero sabi ng demonyo, huwag mong gawin yan. Don't do it. Amen. So pakinggan mo, yung mga taong sasabi nun, yung mga pastor sasabi nun, at disregard mo, sinabi ng Panginoon, don't do it. Amen. Sa demonyo gawin mo. Anong kaibahan sa mga adik? Anong kaibahan sa mga singgero? Anong kaibahan sa mga magnanakaw? Hallelujah. Sa demonyo yun. See? Go ahead, preach it, join. Sige. Sige. Pangaral mo yun. At makiisa ka sa kanila. Join. See? They think it's all right. At iniisip nila, tama na ito, tama ito. Just presuming. Presuming. Pag-aakala lang pala yun. Na okay lang, ba sa Panginoon? It's all right. Pero presuming lang yun. Kaya mga pastor, nangangaral, ang gagara ng damit, ang mga nakikinig, ang gagara ng mga damit, guess well. Hindi para ito sa Panginoon, hindi ito para sa pansambutan. Sasabihin, sa labas lang, ang gaganda ng damit natin, sa Panginoon pa kaya, presuming. Pag-aakala lang yun. Sige? Kita mo, ang lahat magsabi namin, magaganda yung damit, well-dressed, pero patay naman! Kung anong mga pinagsasabi nila. Pero, iba kayo sa sinabi ng mensahero, kitangil pa, ang kumunta sa mensahe, pakasumpay. Amen. Nagpabautismo na ba kayo? Sa ngalan ng Jesus? Kung wala pa, magpabautismo kayo. Iyon ang sign na sumampalataya kayo. Iyon ang sign na ang kaluluwa mo mayroong pagbabago diyan. Mayroon nangyari sa kaluluwa mo na tinanggap mo si Lord. Panglabas yan ng batayan. Glory. Ang bautismo o pangmapasama sa atin sa fellowship. Yes. Ang hindi sumampalataya, parusahan. Kapag sumasampalataya, kasama yun sa bautismo. Ang bautismo hindi naglilipat sa atin. Sarili yun, o simbahan. Ang bautismo nagdadala ng kaligtasan. Panampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Glory. At kapag tayo'y sumampalataya na, nabautismuhan na, sundin natin ang paraan ng Diyos sa pagsamba. Naghanap ang Diyos ng tunay na tagasamba. Tumayo ang mga. Hallelujah. Hallelujah! Praise God. Ang ating hallelujah, hindi systematic. Kung paano ang inuudyok ng Espiritu Santo, doon ka gagawa ng hallelujah, na hede, na praise the Lord, na sigawan. Hallelujah! Glory. Thank you, Lord. Ama, makapangyay ko yung buhay namin. Kaya pasalamat ang Glory. Diyos. Hallelujah. Dakila ka. Binigyan mo kami ng prescription upang hindi kami mamamatay at upang gumaling ang aming sakit. Glory. Yun ang iyong mensahe. Dito kami sa mensahe mo, Panginoon. Ang tao hindi na mabubuhay sa pagkain, anumang bagay, material, kundi sa iyong bawat salita. Amen. Salamat, God. Sa pangalan ni Lord Jesus, we pray. Amen.